Iribtob po, mga kaibigan. Nais ko lamang pong magbigay ng kaunting tips or ideas kung paano po natin pagagaanin yung pong ating mga pasanin during mga special occasions. Itinaon ko po ito ngayon dahil we are now in the month of Bear, ika nga. So malapit na po mag-December, and then sa mga buwan na ito, lalo na December, and then pagpasok ng bagong taon, ang kalimitan pong ginagawa natin ay magkakaroon ho tayo ng mga Thanksgiving sa ating mga churches, or kakaroon din tayo ng mga year-end celebration. At ang kalimitan talaga nating ginagawa sa ating gawain ay yung pong nagsiselebrate tayo ng mga anniversaries sa ating mga churches. So, magbigay pa ako ng mga tips, at ang mga tips na ito ay effective. At ang mga tips naman na ito ay marami na pong gumagawa nito, at napatunayan nila na effective din. At dito sa aming gawain, sa atin pong ito sa Cavite, sa Dasmariñas, ay effective din ito. Matagal na pong panahon namin ito pina-practice po. Pero bago po tayo papanaog doon sa ating pag-uusapan, nais ko pong kumustahin at pasalamatan yung atin pong mga masugid na taga-subaybay sa atin pong sa mga panahon na tayo po ay may mga paksang pinag-uusapan, at lalo na sa aking mga subscribers. Ipagpalain kayo mga kapatid ng atin pong Panginoon. At ako po'y umaasa na kayo ay nasa mabuting kalagayan at ilalim sa pangunguna, gabay at pagpapala ng ating Diyos na buhay. Mabuhay tayong lahat, at pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. Tutuloy na po tayo mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang mga tips na ito ay matagal na po naming practice, at ang ibang mga churches ay nag-practice po nito, at effective po ito sa kanila. At doon po sa may alam na ng mga practices na ito, God bless po sa inyong lahat. At doon pa po sa hindi pa po nila alam ito, so makatulong po sa inyo ito mga kapatid, lalo na sa ating mga simbahan ay di po pare-parehas ang kalagayan, status ng financial ng ating mga members. Mayroong iba na talagang sagana or stable sila financially, hindi nila problema yung kung anytime kailangan nilang gumastos, dumukot ng pera kasi may pera po sila. Ang iba naman nasa middle class, mayroon din silang masabi nating kakayahan talaga. Pero yung iba nasa mababa talaga ang kanilang financial, and then kailangan po nila na talagang mapaghandaan. So ang mga occasion na kalimitan talaga na yung pong mag-celebrate po tayo ng mga anniversaries, lalo na kapag ang ating anniversary ay gaganapin po sa labas at hindi gaganapin sa church, gagastos po tayo. And then sa mga binyo, and then sa speaker natin, at sa mga kakainin natin. At ang malungkot po na istorya dyan, kapag ang atin pong gaganapin pong mga plano natin na special occasion ay hindi po ito na plano ng mainam,
mangyayari po dito ay magiging dahilan pa ito ng tampuhan. Mayroon pong mga member sa church during anniversary na kung saan dapat magsaya dahil founding of the church, ay kung kailan nag-anniversary celebration, hindi po nag-a-attend. Kasi ang kanilang dahilan, wala daw po silang ambag, sila po ay nahiya. Ang iba naman, hindi din nag-attend kasi yung kanilang mga pledges ay di po nila naibigay completely. Ang iba naman ay nakapagbigay ng pledges dahil hindi nga naplano ng mainam or ng mabuti yung pong okasyon or yung anniversary. Minsan nag-a-attend sila ng anniversary, kumilos ang Panginoon, masaya ang iba. Sila ay nakasimangot. Sila ay malungkot. Kasi yung pera palang binigay nila ay inutang nila o para bang nabibigatan sila. Kaya marami pong nakaka-relate nitong sinabi ko kasi nangyayari po ito sa mga churches. Kaya ito pong sasabihin ko sa inyong mga tips, alam na ng ibang ito, at kung di pa ninyo na-practice, i-practice po ninyo. So, number 1, so ito po ang idea na number 1. I would recommend 1-year planning. Ang mairekomenda ko, kung tayo ay mag-celebrate ng mga anniversary, dapat pinaplanuhan natin 1 year. 1 year ang plano natin, ang proseso ng atin pong gaganaping anniversary. Kapag 1 year planning, for me po, sabi ko nga kanina, effective po yan, matagal na namin practice sa church. Yung pong mga kapatiran ay di nila namamalayan na yung kanila palang mga tuka, halimbawa may mga tuka sila, pagkain man, pera man ito, kalimitan, pera ang pinag-uusapan dyan saka na ibili ng pagkain kasi matagal pa namang anniversary, 1 year pa pera. Nagtataka sila at nabigla na lang sila, na-surprise sila na sasabihin nung in charge, lalo na nung secretary ng church, okay na. Nabayaran na nila lahat ang kanilang mga tuka. So sabi nga ng isang kasabihan, ang mga okasyon na magastos, kapag ka ito'y pinaplano ng maaga, ito po'y magiging magaan dahil napagplanuhan ng maaga. Ngunit ang isang okasyon na magaan lang naman sana, ngunit hindi na pagplanuhan ng maaga, ito po'y magiging kabigatan para sa mga taong papasan ng mga tuka or mga yung pong mga financial responsibility sa pagganap po ng isang special occasion. 1 year planning, maganda po yan, i-apply po natin sa church yan. Pangalawa, sa 1 year planning na yan, dapat kasama po yung pong magbigay po tayo nung mga, mag-project tayo, kumbaga pa. Magplano tayo and then magbigay tayo ng mga listahan ng pledges sa mga kapatiran. Lalagay natin doon. Halimbawa, ang pastor po ang manguna nito. Lalagay mo doon sa papel or bond paper ba yung gagamitin, lagay mo doon or isulat mo lang 5K, 4K or 3,000, 2,000, 1,000, pinakamababa 500. Papiliin mo ang mga kapatiran kung alin sa mga amount na ito ang kanilang pipiliing magiging pledges nila sa 1 year planning for the coming anniversary. Halimbawa po, ang pipiliin nila 1,000. Pagka nakapili na po sila, ang iba pipili 4K or pinakamalaki yung 5K sa loob ng isang taon. Ang gagawin nyo yan,
ay i-announce po yan ng pastor or sino mang in charge doon sa pera na gagamitin. I-announce yan na, mga kapatid, kada Sunday ay pwede ninyong hulog-hulugan yung inyong mga pledges para hindi kayo mabibigatan. Yung pong nag-pledge ng 1,000, aba, pwede po niya hulug-hulugan yan ng tag 100. Ang isang taon, 12 months po yan. 12 buwan. Kung maghulog-hulog siya ng 100 kada Sunday, hindi po niya namalayan na i-congratulate na po siya nung sekretary na tapos na pala siya magbayad nung kanyang, naibigay na niya completely yung kanyang pledges. Nabigla siya, di niya naramdaman ang bigat. Napansin ho ba ninyo, mga kapatid? Maganda at magaan yung 1-year planning or project kayo ng mga bagay na mayroon pang mahabang panahon ang preparation. Hindi yung, halimbawa, February yung anniversary, January na kayo magplano, o di kaya'y sa sunod linggo ng anniversary, ngayon pa lang ninyo paplanuhin. Ang problema po kasi dyan, nabibigatan yung mga kapatiran, lalo na yung pong mga kapatiran na hindi ganun ka handa or hindi stable ang kanilang financial. Lalo na kung ang kapatiran ay fishing lang yung kanilang hanap buhay, o di kaya farming, ang iba nangangatulong lang po. Mas magaan kung 1-year planning, and din alam na nila ang kanilang mga pledges. Hindi po nila nalaman na tapos na pala yung kanilang pledges na ibigay na po nila. Wala namang problema po doon sa may mga pera, yung stable po, yung kanilang financial. Madali lang po yun. Ang usapan po natin dito, yung kagaanan po ng pakiramdam nung mga kapatiran na medyo hirap talaga sa buhay. Kasi may mga kapatirang hirap sa buhay, ngunit ang kanilang feelings, nadama nila na gusto nilang tumulong, gusto nilang makasupport, nakagaya din ng nararamdaman nung mga kapatirang may pera. Kaya lang, ang nakakahadlang dyan, yung pong finances na hirap po sila. So sa ganitong plano, ay medyo magaan po, mga kapatid. So, 1-year planning, and then bigyan sila, mga kapatid, ng mga listahan ng pledges. Magpili sila kung anong amount, alin sa amount na ito ang pipiliin nila na hulog-hulugan po nila sa loob ng isang taon. Ang pangatlo po, dapat sa loob ng isang taon, mag-uusap na kung saan gaganapin yung anniversary. Kung ito ay gaganapin sa labas, ang pastor po ngayon ay maglagay na naman ng in-charge. Mag-assign po siya ng maghanap ng mga binyo. Kung anong mapagpilian, alamin nila kung magkano yung binyo. Kasama din dito na pag-uusapan na rin kung anong mga pagkain ang kakainin, saan patutulugin yung mga guest, lalo na yung guest speaker. At take note po, mahalagang paalala po ito. Kapag ka po tayo ay mag-anniversary, ay dapat kasama po sa expenses yung pong budget ng speaker, yung offering para sa speaker. Nakasanayan na po yan eh. Nakakalungkot po na istorya, minsan, kapag ka nagpaplano po yung mga simbahan, minsan may nagpaplano na ang napagplanuhan lamang yung expenses, yung mga pagkain, yung venue ng anniversary, yung sa mga instrumento. Minsan hindi po nakasamang pagplanuhan, budgetan, or wala pong na-allocate na pera na offering doon po sa speaker.
sa guest speaker. Kaya ko po nasabi yan dahil mayroon po akong kaibigan. Ito pong kaibigan kong ito, talagang matalik kong kaibigan. Nagkwento po siya sa akin na nangaral daw po siya sa isang anibersary na ang handaan ay bungga. Ibungga nga po dahil nagkatay ng 8 baboy. May mga manok, may mga kambing pa, napakabungga nung kanilang anibersary. Kailang malungkot po na istorya, umuwi po siya na kahit pamasahe wala pong ibinigay. Wala pong offering na binigay sa kanya. So mga kapatid, yung ating speaker, di naman niya nagsasabi, oy, operingan mo ako. Ha, hindi po. Pero dapat alam natin na kung mamasahe yan, o di kaya'y mag-eroplano yan, or kung malayo, ito ang gagastusin niya, dapat sa planning pa lang, sa 1-year planning, kasama pong budgetan or kasama sa expenses yung kanya pong pamasahe. Liban na lamang kung ang speaker na ito nangako na mangangaral po siya na libre. Kapareha sa akin, mayroon po akong mga ikinakasal na hindi po ako nagpapabayad kasi mga malalapit sila sa puso ko. Sinabi ko sa kanila na kayong dalawa, pagka kayo magkatuluyan, pupuntahan ko kayo, wala po kayong iisiping professional pay para sa akin bilang officiating minister ninyo. Ngunit kapag ka po ang isang speaker sa anniversary or sa anumang okasyon ay hindi po nagsasabi na mangangaral siya libre, dapat sa pagplano po, pag-project natin ng mga bagay-bagay dyan or di kaya sa mga expenses natin, dapat kasama po ang invited guest speaker sa expenses. So, may mga nangyayari po niyan. Maging mga kapatid sa mga kasalan, may mga nagkakasal na di naman nagsabi yung officiating na libre, umuwi po, hindi po nabigyan. Ito po yung nangyayari. Minsan, mayroon pong iba na dapat laanan natin ng expenses, hindi na po natin sila na paglalaanan dahil ang atin pong pagganap ng ating pong mga special occasion, lalo na sa anniversary, ay hindi po natin na pagplanuhan ng maaga. Ito po yung weakness po. I'm sorry ha. Weakness po ito ng mga simbahan sa mga sinaunang panahon. Maganda na napaplano po ang anniversary ng maayos. Nang sa gayon, ay hindi po masyadong mabigatan yung mga members. Hindi nila alam na tapos na pala yung kanilang yung pong anniversary obligation sa financial na ibigay na pala nila. Habang nagpupuri sila, magaan. Hindi yung habang nagpupuri, pumalakpak sila, ang kanilang isip, paano ko kaya mabayaran yung inutang ko sa kapitbahay ko sa anniversarying ito. Yung mga nagkakatampuhan tuloy, and then tatayo yung in charge sa paniningil, mayroon dito, anniversary na natin sa next week. Yang iba dito, ang saya-saya, pumalakpak, hindi pa nagbabayad ng kanilang mga pledges. Nakakatisod yung ganun na style. Bakit nakakatisod? Ipinaplano ang anniversary isang buwan na lang. Pero kung 1 year ang pagplano, mas magaan, pwede pang makahanap ng pamaraan yung mga kapatiran na kung anong gagawin para po sa kanilang obligasyon para sa anniversary. And then the last one, ang katapusan po na aking maibigay na idea sa inyo, ay kapag ka nagplano, may na-approve na po na plano para sa special occasion, ay huwag po tayong pabago-bago. Huwag po nating babaguhin.
Sakit po ng mga Pilipino yan pag matagal na bago. Okay, mga kapatid, mag-pledges po tayo, bibili tayo ng sasakyan para sa panghakot sa mga kapatirang nasa malayo, walang pamasahe. So, nag-pledge. Wala pang isang taon, may nag-suggest na, Pastor, bibili tayo ng aircon, yung pong pledges natin sa sasakyan, gagamitin natin. So, yung pong pinagkaisahan na plano na ibili sana ng sasakyan na panghakot napunta sa aircon. Huwag po nating gawin yan, mga kapatid. Hindi po maganda yan. Lalo na kapag tayo po ay magsulusit po tayo sa mga kakilala natin. Sasabihin natin, okay, ganito, may plano kaming ganito. Pagdating ng panahon, hindi natutuloy yung plano. Huwag tayong pabago-bago. Ang dapat gagawin natin, kapag may na-approve na po tayong mga plano sa anniversary, na-approve na po, huwag na po nating babaguhin. Kung mabago man, mas maganda siguro kung mabago, ganun pa rin ang expenses o di kaya'y mas bumaba, na minimize. Hindi po nag-maximize, na minimize. May mga panahon kailangan talagang baguhin sa di inaasahang pangyayari. Halimbawa, wala pa pong anniversary, nasira yung simbahan. Kailangan bumili ng mga bubong or ang instrumento nasira, dapat pag-usapan na, mga kapatid, may dagdag tayo na expenses, ganito po kasi ang nangyayari. Pero kung walang mga pangyayaring hindi inaasahan, iwasan po natin na babaguhin yung ating na pag-uusapan. Kasi kung babaguhin pa natin yan, yung mga kapatiran hindi po masanay sa pag-focus sa kung ano ang kanilang specific na obligation. Mga kapatid, pag i-practice po natin ito, malaki pong tulong nito. Doon po sa mga nagpag-practice ng 1-year planning, pagpalain kayo ng Panginoon. At idagdag ko lang po, sa atin pong pag-invite ng speaker, guest speaker po, na pag-usapan natin kanina, magiging totoo lang tayo. Sabihin natin, gusto ka naming i-invite, kaya lang, wala kaming ganun ka sapat na pera, ganito lang kalaki ang aming maibigay. Inauunawaan naman nila yan ako, karanasan ko yan, kapag na-invita ako sa lugar, sa seksyon na mga YLTS na alam ko hindi ganun ka-stable ang kanilang financial, natutulog po ako, naghanap ako ng mga hindi mamahaling hotel. Halimbawa, 2 gabi ako matulog, 2 araw. Ako na po ang nagbabayad doon sa tulugan. Hindi ko na po shoulder doon sa departamento nag-imbita sa akin. Kasi nakita ko na hindi naman ganun ka-stable yung kanilang financial. Magiging totoo lang tayo. Magiging tao sa puso ba? Ganito lang yung kaya namin. At kung halimbawa din, mayroon tayong mga kaibigan na gusto nating padaluhin sa atin pong mga anniversary, magiging totoo din tayo sa kanila. Sabi nga nila, be yourself. Sabihin mo, friend, gusto kong dadalo ka sa anniversary, kaya lang, ang akin lang maidulot sa iyo talaga, pagkain lang po, wala akong mai-offering. So, at least, habang nandoon sila sa anniversary, hindi sila mag-expect na kung ikaw ay may pagpapala mang maluwag, mas maganda, mas mainam na yung masurprise sila, may iabot ka sa kanila, kaysa may inexpect sila na di mo maibigay kasi hindi mo sinabi sa kanila na talagang
ito lang ang aming kaya. So maganda yung magiging totoo tayo. Lalo na doon sa pagkuha po natin ng mga pledges sa kapatiran. Kasi minsan po, mayroon pong mga member sa church na mga spiritually mayabang. Hindi po physically mayabang ha. Mga nagyayabang sila spiritually. Yung bang mga tao na sa loob ng church, dahil maraming nakatingin, nakinig sa kanila, gusto nilang papakita na mas malakas ang kanilang pananampalataya kaysa ibang kapatiran. Pagsabihin ng pastor, magkano ang pledges mo? Tataas ng kamayan. Ito ang pledges ko. So, ang laki po ng pledges. And then, namalayan mo, nakakalungkot po, magkwento pala doon pagka may makausap na ibang kapatiran. Hindi po alam ni pastor. Doon pala siya nagrereklamo na nahirapan siya sa kanyang pledges. Pero kapag doon po sa pagplano pa lang, sa pledging pa lang, sa pledges pa lang, sa kanya palang pledges, pag pledge niya, ay talagang naroon yung kanyang pananampalataya. I-encourage pa yung iba na lakasan ninyo ang inyong pananampalataya. Yung pala, pagdating sa ibang kausap, siya pala na nag-encourage na itong ganito ay kakayanin natin. Pagdating doon sa ibang kausap, ay iba man ang kanyang sasabihin, kaya di naman pala niya kaya, nabibigatan pala siya sa kanyang pledges, sa plinits niya sa gawain. So dapat magiging totoo tayo. Pagkuha ng in-charge ng pledges, tanungin natin, ito bang plinits mo? Ay, kaya mo ba ito? Ito bang ganito ay tao sa puso mo? Di nabali ng maliit ang kanyang pledges na kaya niya kaysa gusto lang niyang ipakita, ipagyabang yung kanyang sarili na mas malakas ang kanyang panampalataya sa iba, di man pala niya kaya at ang problema pa, doon pa magkwento yan sa iba na nahirapan ako sa aking pledges. Malungkot po na istorya yan. So, dapat magiging totoo tayo. Magiging tapat, kumbaga pa. Magiging tapat tayo. Sabihin natin na ito lang ang kaya ko, ganito lang, mga kapatid, mas mainam yan. Okay? Hanggang dyan lang po tayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Imbita ko po kayo na pakidalaw po ng aking channel at pakisubscribe po kung sakaling di ka pa po naka-subscribe. God bless po sa ating lahat.